Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang kahandaang magpadala ng sundalong Amerikano sa Iran at ideklara ang pagsisimula ng panlupang pagsalakay. Sa ikatlong araw ng digmaan ng US at Israel kontra Iran, naiulat ang pagpapabagsak sa mga eroplano ng Amerika at Iran. Sinabi ng Iran na inatake nila ang opisina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Naparalisa ang kipot ng Hormuz kung saan dumadaan ang ikalimang bahagi ng supply ng langis sa mundo. Samantala, pinalakas ng Tehran ang pag-atake sa sektor ng langis at gas sa mga bansa ng Persian Gulf. Nag-alok si Donald Trump sa pamahalaan ng Iran ng kasunduan para manatili sila sa kapangyarihan at sinabi ring ang digmaan laban sa Iran ay aabot ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 linggo. Kasabay nito, sumali ang Hezbollah sa digmaan at pinaputukan ang hilagang Israel, kaya nagsimula ang IDF ng operasyong militar laban sa mga mandirigmang Lebanese. Sa episode na ito, balikan natin ang mga nangyari sa ikatlong araw ng digmaan sa Iran. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Narito ang pinakamainit na balita ngayong 2 ng Marso. Pinanatiling bukas ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang posibilidad na magpadala ng mga Amerikano ng mga sundalong Amerikano sa Iran kung kinakailangan. Sinabi niya na hindi siya kumbinsido sa survey na nagpapakitang tutol ang mga Amerikano sa pag-atake sa Iran. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi ni Trump. Wala akong anumang pag-aalala tungkol sa pagpapadala ng mga ground troops. Sabi ng lahat ng presidente, walang tropang ipapadala sa lupa. Hindi ko sinasabi yan. Sinasabi ko, malamang ay hindi sila kakailanganin. O baka, o kung kakailanganin sila. Bagaman ipinakita ng survey ng Reuters Ipsos noong weekend na 43% ng mga Amerikano ay hindi sang-ayon sa pag-atake sa Iran. Sinabi ni Trump na hindi siya nag-aalala at kailangan niyang gawin ng tama. Isa pa niyang sinabi, "Hindi ko iniisip na mababa ang ratings. Para sa akin, normal lang ang ratings, mataas man o mababa. Pero hindi ito tungkol sa ratings. Hindi dapat pahintulutan ng Iran na pinamumunuan ng mga baliw na magkaroon ng sandatang nuklear." Labis na humanga ang mga tao sa ginawa ng mga Amerikanong sundalo sa Iran. Sa tingin ko, hindi pinakita ng survey ang tinatawag na tahimik na nakararami. Dagdag pa rito, sinabi ni Donald Trump na ang mga Amerikanong sundalo ay nagbibigay ng matinding dagok sa Iran, ngunit ang pinakamalaking alon ng digmaang ito ay paparating pa lamang. Isa pang pahayag mula kay Trump. Dinudurog lang natin sila ng husto. Sa tingin ko, maayos lahat at napakalakas nito. Pinakamalakas ang ating hukbong sandatahan sa mundo at ginagamit natin ito. Sa tanong kung may iba pang hakbang ang Estados Unidos bukod sa operasyong militar para tulungan ang mga Iranian na mabawi ang kanilang bansa at makalaya sa rehimen, sagot ni Trump, oo, tama yon. Sa ngayon, nais naming manatili ang lahat sa bahay dahil hindi ligtas sa labas. At ang sitwasyon ay malapit nang maging mas delikado pa. Hindi pa nga namin sinisimulan ang malakas na pag-atake sa kanila. Hindi pa nagsisimula ang malaking digmaan, pero ang malaking alon ay darating na sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi ni Sekretaryo ng Konseho ng Seguridad ng Iran na si Alila Rizani na hindi makikipag-usap ang Iran sa Amerika. Parang nagyayabang lang ito ngayon, pero may mahalagang detalye na dapat isaalang-alang. Sa ngayon, pabor pa rin ang oras sa Iran at hanggat hindi bumabagsak ang rehimen, bawat karagdagang araw para sa rehimeng ito ay panahon para makapag-adapt sa digmaang ito. Malaking tanong kung lalabas pa ulit ang mga tao sa kalsada sa pangalawang pagkakataon. Kasabay nito, naglabas ng agarang panawagan ang Republikanong senador na si Lindsey Graham sa Panggulo ng Estados Unidos, hinihiling na agad nang ipasok ang mga sundalong Amerikano sa labanan laban sa Lebanon. Narito ang kanyang sinabi. Ginoong Pangulo, gamitin ninyo ang hukbong Amerikano kasama ang Israel laban sa Hezbollah ngayong gabi. Tapusin na ninyo ang mga demonyong yan. May dugo ng mga Amerikano sa kanilang mga kamay at ipinapakita nito kung gaano kadesperado ang kalagayan ng Iran kung kailangan itong umasa sa Hezbollah. May pagkakataon tayong wasakin ang pangunahing sentro ng terorismo, ang Iran, at alisin ang isa sa pinakamapanganib nitong proxy sa gitnang silangan, ang Hezbollah. Ginoong Pangulo, gawin ninyo ito at gawin ninyo ito ngayon na. Mahina sila, kaya natin silang wasakin at dapat natin itong gawin.
At dito, ipinagyabang na ni Trump na ang Estados Unidos ay malayo nang nauuna kumpara sa lahat ng mga inaasahan tungkol sa digmaan laban sa Iran. Narito ang kanyang sinabi. Kahit gaano pa katagal ang digmaan, ayos lang. Kahit ano pa ang halaga nito. Mula pa sa simula, tinaya namin na aabot ng 4-5 linggo pero may kakayahan kaming tumagal ng mas matagal pa. Gagawin talaga namin ito. Pero mahalaga rin ito, sabi ni Trump. Ang pinaka hindi inaasahan para sa Washington matapos magsimula ang operasyon laban sa Iran ay ang mga pag-atake ng Iran sa mga target sa Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar at United Arab Emirates. Sabi niya, umatake ang puwersa ng Iran sa hotel at apartment building na nagpagalit sa mga bansa sa rehiyon at sumali sila sa digmaan kahit pwede namang hindi. Pero tandaan na hindi binanggit ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga pag-atake sa oil tanker, oil platform ng mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon at internasyonal na paliparan ng Emirates, Qatar at Bahrain. Sa pagtukoy sa mga lider ng mga bansang Arabo, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos, kilala ko ang mga taong ito, matitigas at matatalino sila at tila gusto nilang gumanti sa Iran dahil sa mga pag-atake sa kanilang mga lungsod. Tiyak na nais din ng mga Emirate na gumanti sa mga pag-atake sa Dubai. May epekto ng mga pag-atake ng Iran sa mga bansa sa Persian Gulf. Sa pagbubukas ng palitan, tumaas ang presyo ng langis sa $82 kada bariles, ngunit mula noon ay nanatiling matatag at walang dagdag na pagtaas. Hindi pa natutupad ang pinakamasasamang prediksyon pero sabi ni Donald Trump, marami pang pwedeng mangyari. Medyo nakatulong sa sitwasyong ito ang OPEC Plus na nagkasundo na dagdagan ang produksyon ng langis hanggang 206,000 bariles kada araw imbes na ang orihinal na planong 137,000. Pero ang Iran, nagsimula ng umatake sa industriya ng langis ng mga monarkiya sa Persian Gulf. Ang rehimen ni Ayatollah, partikular, ay umatake sa oil refinery ng higanteng kumpanya ng langis na Saudi Aramco sa Ras Tanura. Ito ay sa Saudi Arabia. Itinigil ng oil refinery ang operasyon na napag-usapan ko na sa nakaraang episode. Kaya para hindi na ako magpaulit-ulit, panuorin niyo ang isa sa mga episode sa aking YouTube channel kung saan nandoon ang lahat ng detalye. Ang Qatar ay napilitang itigil ang produksyon dahil sa mga pag-atake mula sa Iran. Ibig sabihin nito ay halos 20% ng pandaigdigang supply ng liquefied natural gas ang mawawala. Ang Qatar talaga ang nangunguna sa mga tagapag-supply ng LNG. Ngayon, tumigil na sa produksyon ang bansang ito. Maaring umabot sa 120 bilyong metro kubiko bawat taon ang matagalang kakulangan ng natural gas mula sa gitnang silangan. Mas mataas ito kumpara sa nawalang supply ng Europa mula nang magsimula ang digmaan ng Rusya at Ukraine na nagpapakita ng laki ng epekto. Israel. Isinara ng Israel ang dalawang malaking gas field. At ayon sa ulat, ang pagtaas ng presyo sa ilang bansa ay umabot ng halos 24% na naging pinakamalaking pagtaas sa mga nakaraang buwan. Nagdulot ng pangamba sa pandaigdigang merkado ang biglaang paglala ng sitwasyon sa gitnang silangan at posibleng pagkaantala ng supply ng enerhiya. At ngayon, makikita sa mga palitan ang pagtaas ng volatility at pagbaba ng mga stock. Partikular na halimbawa, ang European gas. Ang TTF gas benchmark ay tumaas ng halos 50%. Ang presyo ng langis ay tumaas ng mga 10%. At saka, isinasalang-alang din ng mga mamumuhunan ang panganib ng karagdagang paglala na siyang nagtutulak din pataas sa presyo ng mga enerhiya. Dagdag pa rito, talagang aparalisa ang Strait of Hormuz. Mahigit 200 barko na ang nakaangkla doon. Yan ang opisyal na ulat. Patuloy na nahihirapan ang mga tanker na kailangang manatili sa lugar at nagiging madaling target ng mga pag-atake ng Iranian missile at drone. Sa partikular, sa baybayin ng Oman, tinamaan ng atake ang tanker na MKD Viom na may bandila ng Marshall Islands at alam na may isang miyembro ng crew ang nasawi. Sumali na ang Hezbollah sa mga pag-atake sa Israel. Gumanti ang Israel at napatay ang pinuno ng militar ng mga terorista na si Mohammad Rad. Sa katunayan, siya ang pangalawang pinakamataas na tao sa organisasyon. Napatay ang Deputy Minister ng Intelligence ng Hezbollah na si Yahya Hamedi at ilang matataas na opisyal pa. Hindi inalis ng Israel ang posibilidad ng ground operation laban sa Hezbollah sa Lebanon. Kasabay nito, ang lehitimong gobyerno ng Lebanon ay de facto na pumapanig sa Israel. Ipinagbawal nila ang armadong gawain ng Hezbollah sa bansa. Ipinahayag ni punong ministro Nawaf Salam na lilimitahan ng Lebanon ang aktibidad ng Hezbollah sa bansa.
Lilimitahan ang gawain ng grupo. Sa politika, ang pagbabawal ay ukol sa mga aktibidad ng militar at puwersa. Narito ang pahayag ni Salam. Ipinapahayag namin ang aming pagtutol sa anumang operasyong militar o operasyong pangsiguridad na isinasagawa mula sa teritoryo ng Lebanon na wala sa ilalim ng mga lehitimong institusyon. Bukod pa rito, alam na 3 eroplano ng Estados Unidos na F-15 ang nawala dahil sa friendly fire sa Kuwait. 6 na piloto ay ligtas na nag-eject. Opisyal na inanunsyo ng CENTCOM ang pagkawala ng mga eroplano. Samantala, hindi pa nakakapabagsak ng eroplano ng Amerika o Israel ang Iran. Tahimik na ang air defense ng Iran, gaya ng 12 araw na digmaan ngayon, naglabas ng pahayag ang CENTCOM ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Noong gabi ng 1 ng Marso, 3 American fighter jet ang aksidenteng pinabagsak ng air defense ng Kuwait. Nakalikas ang 6 na crew at maayos ang kalagayan nila. Iniimbestigahan pa ang insidente. Kasabay nito, inihayag ng kagawaran ng tanggulan ng Qatar na noong Lunes ay napabagsak nila ang 2 Iranyanong Su-24 bomber, unang beses na may bansang nakapagpabagsak ng Iranyanong eroplano sa kasalukuyang yugto ng digmaan. Ayon sa kagawaran ng tanggulan, na-intercept ng Qatar ang 7 ballistic missile gamit ang air defense system at napabagsak ang 5 Iranyanong drone. Ngayong araw, inanunsyo ng Iran ang pag-atake sa Natanz Nuclear Facility. Tungkol sa panganib ng pagtagas ng radyasyon, tila nilampasan ng mga Amerikano ang hangganan, ngunit hindi nakumpirma ang impormasyon ng pag-atake. Gaya rin ng hindi nakumpirma ang impormasyon ng mga Iranian Tungkol sa pag-atake sa opisina ni Benjamin Netanyahu at headquarters. Sa dulo ng balita, magbibigay ako ng CP mula sa kalihim ng depensa ng Estados Unidos na magpapaisip sa atin. Parang narinig na natin ito dati. Sinabi ni Pete Hegseth at ito ay CP na ang Estados Unidos ay hindi nagsimula ng digmaang ito. Sa pamumuno ni Trump, tinatapos na namin ito. Dito ako maglalagay ng tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ninyo ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat mga subtitle.